Hello guys! Second part ng aking video nung kami ay nag-swimming nung May 1. So, itutur ko kayo guys. Guys, kaso mo hindi pa namin mabuksan, wala pa yung kasama namin. Buksan mo na ah. Yan. Eh kasi nga, matutumihan. Okay, yan ang food. Luto ni Sherry. Adobo. Adobo ba to? Ha? Chicken. Ito yung dinala ko. Pagmamantikang pala yung pwesto namin guys. Siping kahon. Isipin mo problema sa kanyang cellphone. ilalim ng plato mo. Ano? Plato ko. Ito pala. Chewy. Adobo yan. Sama kayo sa vlog ko. Hello!
Habulin mo ako! Tunurin mo! Tunurin mo si Bea! Ay! Hello guys, as you can see, ang sasaya namin, di ba? Kita nyo naman, ang harot, sobrang kukwela. Pero hindi nyo ba alam guys, na dito sa Hong Kong, hindi lang yung mga nakikita natin sa picture, sa mga videos, na nakikita natin sa mga TikTok, sa social media, yung mga ginagawa ng mga OFW ay hindi ganun talaga ang realidad sa likod ng mga saya na yan. So, syempre pa, tuwing holiday lang namin at mga katulad nitong mga okasyon, pag Sunday off namin, sa ganyang mga panahon, pag marami kaming kasama, masaya kami. Pero, alam nyo ba guys, masabi ko lang sa inyo, makwento ko sa inyo na hindi lahat ng mga OFW dito na nakikitaan natin ng kaligayahan, kasiyahan, kagaslawan, sobrang kaligayahan pag nag-upload ng mga videos, mga pictures nila, saan sila kumakain, saan sila gumagala. So, merong mga time na tinatago pala nila yung mga lungkot nila sa kabila ng mga kasiyahan na yun. So, masabi ko sa inyo, makwento ko sa inyo na may mga kababayan dito na kapwa namin mga Pilipino na OFW, DH, na may mga pinagdadaanan pala. So, sa kabila pala ng mga na ipopost nila ng mga masasayang pictures, mga gala, minsan sa mga events. So guys, meron ditong mga pangyayari na hindi man nababalita dyan sa Pilipinas, is masasabi ko sa inyo na nakakagulat. So, sa kabila ng mga maligligayang mga sandali na nakikita natin sa ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak dito sa Hong Kong, lalo na sana bigyan nyo sila ng panahon, ng oras na kamustahin. So, masasabi ko na ilang mga pangyayari nitong nakakaraang mga araw, nakakaraang linggo, buwan, is maraming nababalita dito na nagsasuffer sa depression. So, nakakalungkot kasi hindi natin pwedeng sabihin na ang mga tao porque nakita natin na masaya yung mga pinopost, pinapakita sa social media, is yun talaga siya. Marami dito guys na tumadanas ng mga depression. So, umaabot sa punto na talaga na nagpapakamatay. So, marami na dito guys na nagbikte, mayroong tumalon sa building. So, bukod pa dito yung mga nagsasuffer yung mga health nila, tinatago nila yung mga katotohanan sa kanila, pinapakita nila sa pamilya nila na masaya sila, okay sila. So, deep inside pala meron sila mga dinaramdam. Hindi man sa depression, minsan sa sakit, guys. Maraming ganito dito sa Hong Kong. So, kung kayo may kapamilya kayo sa Hong Kong o saan mang panig ng mundo na nasa abroad sila guys, lalo na sa mga anak, sa mga kapamilya, kapatid, or kung magulang nyo man yung naandito, kamustahin nyo lagi sila. Yun siguro yung the best na magagawa nyo, kasi ang lahat naman ng mga naandito ay nagsasakripisyo para sa future ng mga anak nila, lalo na ng pamilya man nila, kung wala man silang pamilya pa o anak, ng mga magulang nila, ng mga kapatid nila. Marami dito nagpapaaral ng mga kapatid o nagtutusto sa mga magulang na mga may edad na sa Pilipinas, mga nagpapaaral ng anak, mga single mom, marami dito guys. So, ang hiling ko lang sa may mga kamag-anak sa abroad is kamustahin nyo rin sila. Lagi nyo silang kamustahin, tanungin nyo kung anong nararamdaman nila. Huwag kayong basta maniniwala lang sa nakikita nyo na masaya sa picture, sa video, sa mga vlogs katulad nito. So, marami dito ang dumaranas ng mga depression. So, yung palang depression guys is hindi naman talaga yan necessary na may pinagdadaanan kang mga malungkot. Pero ang karaniwang nagtitrigger dyan, yung mga nakaraan nilang mga trauma sa buhay. So, ganun yung mga
na-experience ko sa mga nagiging namimit ko or mga na-encounter ko dito, hindi ko man personally nakilala yung mga tao, pero pag nakikita namin sa mga nasi-share na mga balita dito is nakakalungkot. So ako guys, hingi ko yung pag-communicate ng mga pamilya sa kanilang mga kamag-anak dito sa abroad. So kailangan is bigyan nyo rin sila ng time. Siyempre kasi kami dito, more on trabaho kami. Trabaho ng trabaho. So kung sila ay tumatawag, kung magulang nyo man, kung sila ay tumatawag sa inyo, maglaan kayo ng oras na sagutin. Makipagkamustahan kayo, kamustahin nyo sila. Bigyan nyo sila ng mga masayang balita. Hanggat maaari, huwag nyo silang bigyan ng mga stress na mga bagay-bagay, makaka-stress sa kanila kasi nga guys, sa mga panahon na to, hindi ko maintindihan ba't ang dami nagkakaroon ng depression dito sa Hong Kong na sumasapit na talaga sa punto na nagsusuicide yung tao. So, hindi ko na mabilang guys kung ilan na yung nagkaganon. So, na-share ko lang yan sa inyo. So, dito, mabago ulit tayo, balik tayo sa saya. So, syempre naman, ito naman talaga yung ano ng vlogs ko. So, yan, pauwi na kami yan guys. Kaya, yan, masaya na kami. Pero malungkot kasi maghihiwalay-walay na naman kami. Ano tayo? Ano kagawin yung 0.5? 0.5 yan. Dalakat na kami yan. 0.5 yan, boy. Nasunod yan, Dapat yung... Wala kang ganon. Wala kang ganon. Wala akong ganon. Wala akong ganon. Wala na lobat. Ayaw niya nang tumasong kanina. Paano na oh, di ba ba? Oh. Yes, wala na, no? 0.5 yan, Wala naman yung topics. Hinihingal ako. Hindi na ako makita yung salamin ko, punong-puno na ng ulan. Nabasa na ang salamin. Kaya lumakad na lang siya papunta sa tren. O, yun ba? Hindi niya inaasahan. Hindi niya inaasahan. O, dali, sundan nyo. Kwento natin. Dudududat. Dudududat. Hindi yung pala na nakaano naman, kasunod naman yan sa inyo eh, oh. Ay, tayo na naman kami ng light train. Pabalikan yung long. Melody Garden. Saan tayo? Buo tayo. Sabak siya, bebe. Andun ka na. Oo. Kasi na tayo. Kung Nasaan ako yan? Video pala. Picture.